Una sa ating mga balita, gustong ma-reset ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang relasyon ng Pilipinas at China. Ito ang sinabi ng palasyo kasunod ng pakikipagpulong ng Pangulo kay Chinese Ambassador King Kuan o Jin Kuan. Ayon sa Malacanang, iginit ni Pangulong Marcos Jr. na hindi na dapat maulit ang mga insidente sa West Philippine Sea. Si Hardy Balbuena nakatutok. Nais na mangyari dito ng Pangulo ay hindi na maulit ang mga pangyayari at ma-reset sana ang relasyon ng China at ng Pilipinas. Ito ang ibinahaging detalye ng Malacanang sa pulong ni na President Ferdinand R. Marcos Jr. at Chinese Ambassador Jing Chuen kaugnay ng panibagong insidente sa Ayungin Shoal. Ayon sa palasyo, tumagal ng 1 oras at 20 minuto ang pag-uusap. Gayunman, hindi nito kinumpirma ang sinabi ng Chinese Ambassador na nagkaroon na umano sila ng arrangement o kasunduan ng Pangulo. Kasi ang huli po natin nabanggit, ang huli natin nadinig ay ang secret deal. Pero hindi yun sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Diba? Yun yung sinasabing secret deal na hindi dapat gumalaw sa BRP Sierra Madre, right? Pero hindi yun deal with President Marcos Jr. Pagkatapos ng meeting, sinabi ni Yusek Castro na nakangiti namang lumabas ang Chinese Ambassador at positibo rin ang nakitang reaksyon sa Pangulo at maging kay Executive Secretary Ralph Recto. Iginit din ng Malacanang na palaging sinusunod ng Pangulo ang good faith sa pakikipag-usap sa China. Pero iginagalang din ito ang pahayag ni Defense Secretary Gibo Teodoro na sinabing hindi na dapat pagkatiwalaan ng China. Si Secretary Teodoro may panibagong banat sa Chinese Ambassador. Hindi tayo ungguyin ng mga unggoy. Ungguyin niya yung iba, huwag tayo. Collective anger, unjustifiable incident. Binisita rin ng Pangulo ang dalawang kawani ng Philippine Navy na nasugatan sa insidente sa Ayungin Shoal at iginawad sa kanila ang Order of Lapu-Lapu kakibat ng pagkakaloob ng tig 100,000 pesos na tulong pinansyal. Nagsagawa rin siya ng aerial inspection sa Malampaya gas field para personal na masuri ang operasyon ng pasilidad na nagsusupply ng natural gas sa mga planta ng kuryente sa Luzon. Harley Valbuena, IBC News.